Sa dulo ng isang makinis na papel, sa ilalim ng pangalang Amihan Rosales, may tatlong salitang nakasulat sa kamay. Hindi ito bahagi ng resume na nakaprint ng maayos. Isa itong maliit na sulat kamay sa gilid, gamit ang isang itim na ballpen na para bang isang paalala para sa kung sino man ang magbabasa nito. Girlfriend ng direktor. Nakatitig si Diwa Salazar sa mga salitang yon. Sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina sa ika-30 palapag ng Sinag Corporation, tila huminto ang lahat. Ang nag-iisang ingay na kanyang naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Sa labas ng salaming pader ng kanyang opisina, abala pa rin ang gabi sa Distrito Maringal. Ang mga ilaw ng gusali at sasakyan ay kumikislap na parang mga hiyas. Ngunit para kay Diwa, biglang nagdilim ang lahat. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Humigpit ang hawak niya sa papel. Halos malukot ito. Imposible. Isang masamang biro lang siguro ito. Kaninang umaga lang, perpekto ang lahat. Ang sinag ng araw na tumatago sa salaming bintana ng kanilang penthouse ang gumising sa kanya. Amoy na amoy niya ang pamilyar na aroma ng bagong timplang kape. Isang ritual na hindi kailanman nakakalimutan ng kanyang asawa. Paglabas niya ng kwarto, naroon si Lacan Legaspi, ang kanyang gwapo at makisig na asawa. Nakatayo sa tabi ng kanilang state-of-the-art coffee machine, suot na ang kanyang navy blue suit na tila hinulma para sa matipunong katawan nito. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting kayang magpatigil ng mundo ni Diwa. "Good morning, my queen?" Bati nito sa malambing na boses, iniabot sa kanya ang isang porselanang tasa. "Good morning, my king," sagot niya. Tinanggap ang kape at ang kasunod nitong halik sa noo. Ito ang kanilang mundo. Isang kahariang binuo nila mula sa wala. Siya ang reyna at sila ka ng kanyang hari. At sa loob ng 10 taon, naging perpekto ang kanilang paghahari. Habang papasok siya sa kanyang opisina kanina, puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Bawat bati ng mga empleyado ay isang paalala ng estado na kanilang naabot. Bilang Head of Human Resources, si Diwa ay iginagalang. Kilala siya sa kanyang talino, sa kanyang pagiging patas, at sa kanyang matalas na mata sa pagkilatis ng tao. Pinangunahan niya ang isang pulong kasama ang kanyang team. Walang puwang sa pagkakamali. Paalala niya sa kanila, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Ang bawat taong ipinapasok natin sa Sinag Corporation ay sumasalamin sa ating lahat. Maging metikuloso tayo. Ironiko. Dahil ngayon, sa pagtatapos ng araw, sa harap ng isang pirasong papel, ang babaeng kilala sa kanyang talas ng isip ay pakiramdam na siya ang pinakatanga sa lahat. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan sa malamig na opisina. Sa 3 salitang tila sumusunog sa papel. Girlfriend ng direktor. Sino? Sinong direktor? Maraming direktor sa kumpanya. Ngunit sa puso ni Diwa may isang pangalan lang na umalingaw-ngaw. Ang pinakadirektor ng lahat. Ang kanyang asawa. Ang CEO. Pilit niyang iwinaksi ang ideya. Isang paninira lamang ito. Marahil ay isang empleyadong may galit sa kanya o kailakan. Marahil ay isang aplikanteng desperado, kaya't gumagawa ng kwento. Ngunit bakit sa ganitong paraan? At bakit sa resume na ito, binuklat niya ang unang pahina? Amihan Rosales, may litratong nakalakip, isang napakagandang dalaga, may matamis na ngiti at mga matang nangungusap. Mukha siyang bata, sariwa, at puno ng pangarap. Binasa ni Diwa ang kanyang mga kwalifikasyon. Impresibo, cum laude, may karanasan sa isang kilalang kumpanya. Sa unang tingin, siya ang perpektong kandidato para sa posisyon ng executive assistant. Ngunit ang maliit na sulat kamay sa dulo ay bumago sa lahat. Ginawa nitong isang banta ang isang perpektong resume. Tumayo si Diwa at naglakad patungo sa salaming pader. Tanaw ang buong Distrito Maringal.
Ang magarang tanawin na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Bigla niyang naalala ang mga gabing ginagabi ng uwi sila Kan dahil sa board meetings. Ang mga business trips na biglaan, ang mga oras na tila lumilipad ang isip nito kahit magkatabi sila. Lagi niyang iniisip na dala lang yun ng stress sa trabaho. Ngunit ngayon, ang lahat ng yun ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa na pilit niyang isinasantabi ay unti-unting nabubuo at ang nabubuong imahe ay isang bangungot. Muli siyang bumalik sa kanyang mesa at umupo. Tinitigan niyang muli ang pangalan. Amihan Rosales. Ang sakit na una niyang naramdaman ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Galit. Ngunit hindi ito ang klase ng galit na sumisigaw. Ito ang klase ng galit na nag-iisip, nagpaplano. Hindi siya si Diwa Salazar para lamang umiyak sa isang sulok. Dinampot niya ang resume ni Amihan Rosales at maingat itong itinupi at isinilid sa kanyang personal na bag. Kinuha niya ang iba pang mga folder at inilagay sa tray para sa kanyang assistant. Walang sino man ang dapat makaalam. Walang sino man ang dapat makahalata. Kinandado niya ang pinto ng kanyang opisina. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang hudyat, isang pagsasara sa pinto ng kanyang perpektong mundo, at isang pagbubukas sa isang laban na hindi niya inakalang kailangan niyang harapin. Huminga siya ng malalim, hindi para kumalma, kundi para mag-ipon ng lakas. Dahil alam niya, sa gabing ito, nagsimula na ang isang giyera at hindi siya papayag na siya ang matatalo. Ang biyahe pauwi sa kanilang penthouse ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buong buhay ni Diwa. Bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan sa abalang kalsada ng Distrito Maringal ay tila isang metrong papalapit sa katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Ang mga pamilyar na gusali na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila mga aninong nagbabantay, mga tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Sa bawat paghinto sa traffic light, muling sumasagi sa kanyang isip ang imahe ng resume, ang pangalang Amihan Rosales, ang mga salitang girlfriend ng direktor. Hindi! Bulong niya sa sarili, habang mahigpit na nakakapit ang mga kamay sa manibela. Hindi silakan, imposible. Ngunit habang sinasabi niya ito, ang kanyang isip ay naghahanap ng mga butas, ng mga ebidensya. Ang mga biglaang overtime ni Lakan na laging nagtatapos sa pagwi nitong pagod na pagod at wala nang ganang makipag-usap. Ang mga ngiti nito kapag may ka-text sa telepono na agad ding nawawala kapag napapansin siyang nakatingin. Ang mga maliliit na bagay na yon na dati wala lang sa kanya ay tila mga pulang bandila na ngayon lang niya nakita. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ang karangyaan ng lugar ay tila isang insulto. Ang malawak na sala, ang mga mamahaling muebles, ang mga painting sa pader, lahat ay parang isang entablado para sa isang perpektong dula. At ngayon ay nalaman niyang baka hindi siya ang nag-iisang bida. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Silakan. Pumasok ito na may ngiti sa labi. Kahit bakas, ang pagod sa muka. Agad nitong inilapag ang briefcase at lumapit para yakapin siya. I'm home, my queen. Napatigil si Diwa. Ang yakap na dati kanlungan niya ay tila rehas na bakal ngayon. Pinilit niyang gumanti ng yakap, ngunit nanigas ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pabango nito, ang pamilyar na amoy na 10 taon na niyang kilala. Ngunit mayroon bang ibang pabango na kumakapit dito kapag wala siya? Kumusta ang araw mo? Tanong ni Lakan, habang kumakalas sa yakap at tinititigan siya. Parang malalim ang iniisip mo. Ito na ang pagkakataon. Sabihin mo na, itanong mo na. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sanay mag-analisa,
Ang bahaging head ng HR ay pumigil sa kanya. Hindi, hindi pa ngayon. Kailangan niya ng pruweba, hindi ng hinala. Kung magkamali siya, sisirain niya ang tiwala nito ng walang dahilan. At kung tama naman siya, kailangan niya ng armas bago siya sumabak sa giyera. Ngumiti siya, isang peking ng ngiti na sana'y hindi tumagos sa paningin ni Lakan. Pagod lang siguro sa trabaho, maraming hinabol na deadlines. Ikaw? Mahirap ba ang araw mo? Ganoon pa rin, sagot ni Lakan habang naglalakad patungo sa bar para kumuha ng alak. Walang katapusang pulong, alam mo na. Tumango lang si Diwa habang pinagmamasdan ang likod ng kanyang asawa. Bawat salita nito ay tila isang kasinungalingan. Bawat kilos ay isang pagtataksil. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato. Kinabukasan, hindi mapakali si Diwa sa opisina. Hindi siya makapag-focus sa kanyang mga gawain. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangangailangang malaman ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Bandang hapon, nakatanggap siya ng text mula kay Lakan. May bigla ang meeting, my queen. Baka gabihin ako. Don't wait up. Iyon na, ang hudyat. Mabilis siyang kumilos. Nagpaalam siya sa kanyang assistant na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang umuwi ng maaga. Ngunit hindi siya umuwi. Nagtago siya sa parking lot, sa isang sulok kung saan hindi siya madaling makikita, at hinintay ang paglabas ng sasakyan ni Lakan. Nang makita niyang papalabas na ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinundan niya ito, nag-iingat na mapanatili ang distansya. Ang kanyang mamahaling sedan ay tila isang sasakyan ng espiya at siya ang ahente sa isang misyong ayaw niyang tuparin. Ang bawat liko ni Lakan ay kanyang sinusundan. Hindi ito papunta sa isa sa mga branch ng Sinag Corporation. Hindi rin ito papunta sa isang business district. Lumiko ito sa isang kalyang puno ng mga tahimik at magiginhawang restaurant at coffee shop. At doon, huminto ang sasakyan ni Lakan sa tapat ng isang coffee shop na may pangalang Kalinaw. Kapayapaan. Isang malaking kabalintunaan. Ipinark ni Diwa ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, sa likod ng isang malaking van. Mula doon, kitang-kita niya ang loob ng cafe sa pamamagitan ng malaking salaming bintana nito. Nakita niya si Lakan na bumaba ng kotse, nakita niya itong pumasok sa loob, at nakita niya kung sino ang naghihintay dito. Si Amihan Rosales, nakaupo sa isang mesa sa may bintana, nakangiti, at tila nagniningning sa ilalim ng mainit na ilaw ng kafe. Gumuho ang mundo ni Diwa. Ang hangin sa loob ng kanyang kotse ay tila naubos. Pinanood niya ang dalawa na para bang nanonood ng isang silent film na sumisira sa kanyang buhay. Nakita niya kung paano sila nagtawanan. Nakita niya kung paano hinawi ni Lakan ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Amihan. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, inabot ni Lakan ang kamay ni Amihan na nakapatong sa mesa at hinawakan ito. Magkadaop ang kanilang mga palad, isang simpleng kilos na puno ng intimasya. Biglang naalala ni Diwa ang isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, sa isang company event. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Lakan habang naglalakad sila, ngunit marahan itong inalis nito. Not here, Diwa, bulong nito. We need to look professional. Professional. Ngunit sa harap ni Amihan, sa isang pampublikong lugar, hawak nito ang kamay ng babae na para bang yun ang pinakanatural na bagay sa mundo. Hindi na napigilan ni Diwa ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga hikbi. Ito ay tahimik na pag-agos ng sakit, ng kataksilan, ng isang pusong winasak ng walang awa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatitig doon. Isang estatwang basag sa loob ng kanyang sasakyan. Nang sa wakas ay umalis ang dalawa. Magkahiwalay ng landas, doon lang siya natauhan. Nagmaneho siya pauwi, ngunit hindi niya halos maalala ang daan. Ang isip niya'y blanko,
manhid. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nagyeyelong lamig na kumakalat mula sa kanyang puso patungo sa buong katawan. Pagdating sa penthouse, dumiretso siya sa kanilang silid-tulugan at humarap sa malaking salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may namumugtong mga mata, maputlang labi, at basag na ekspresyon. Ito ba si Diwa Salazar? Ang makapangyarihang HR head? Ang reyna ng kanyang perpektong mundo? Hindi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang huling patak. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon at sa paglipas ng mga segundo, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Ang sakit ay naging yelo. Hindi siya magiging biktima. Hindi siya iiyak. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Kalmado. Tiyak. Hinanap niya ang numero ng kanyang assistant at pinindot ang call button. "Hello, Ma'am Diwa?" Sagot mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Diwa. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay malamig, professional, at walang bahid ng anumang emosyon. "Pakischedule mo ng interview si Amihan Rosales bukas na bukas. Ako ang personal na mag-i-interview sa kanya." Ang umaga ng interview ay sinalubong ni Diwa na may isang malinaw na layunin, ang magsuot ng perpektong maskara. Sa harap ng kanyang salamin, hindi niya nakita ang asawang pinagtaksilan, kundi si Diwa Salazar, ang head ng Human Resources ng Sinag Corporation. Pinili niya ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, isang itim na pantsuit na may matulis na balikat, tila isang baluti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang ni isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang kolorete sa labi ay matingkad na pula. Kulay ng panganib, kulay ng kapangyarihan. Bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Bawat hakbang papasok sa gusali ng sinag ay may bigat. Nang pumasok siya sa kanyang opisina, ang kanyang assistant na si Ana ay agad na sumalubong. "Good morning, Ma'am Diwa. Nakahanda na po ang conference room para sa interview ni Miss Rosales in 10 minutes. "Good." Maikli niyang sagot. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pumasok siya sa kanyang opisina at naupo sa kanyang silyang gawa sa malambot na katad. Malamig. Tulad niya. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang resume ni Amihan. Tinitigan niya ang nakangiting mukha sa litrato. Ang nangiting iyon na dati mukhang matamis, ngayon ay tila isang pang-aasar. Sakto 10:00, tinawag siya ni Ana. "Ma'am, narito na po si Miss Rosales." Tumayo si Diwa. Huminga ng malalim. Simulan na ang palabas. Pagpasok niya sa conference room, naroon si Amihan, nakaupo ng tuwid, irradiating confidence. Suot nito ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kabataan at kasariwaan. Nang makita siya nito, agad itong tumayo at nag-alok ng isang matatag na pakikipagkamay. "Good morning, Miss Salazar. It's an honor to meet you." Sabi ni Amihan, ang kanyang nangiti ay kasing ganda ng nasa litrato. "Miss Rosales, please have a seat." Sagot ni Diwa, ang kanyang tono ay profesional habang umuupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. May distansya sa pagitan nila, isang pisikal na representasyon ng bangin na namamagitan sa kanilang dalawa. Sinimulan ni Diwa ang interview sa mga karaniwang tanong, edukasyon, karanasan, mga nagawa sa dating kumpanya. Bawat sagot ni Amihan ay matalino, malinaw, at puno ng kumpiyansa. Hindi maikakaila. Magaling siya. At iyon ang mas nagpagalit kay Diwa. Hindi ito isang simpleng babae na nadala sa karisama ni Lakan. Ito ay isang babaeng alam ang kanyang ginagawa. "Sa iyong resume," sabi ni Diwa, bahagyang itinaas ang papel. "Nakalagay na mabilis kang matuto at napaka-ambisyosa mo. Where do you see yourself in 5 years, Rosales?" Ngumiti si Amihan. "Gusto kong mapunta sa posisyon kung saan ang aking mga desisyon ay may malaking epekto sa kumpanya.
I don't just want to be an assistant forever. I want to be indispensable. Indispensable. Kaparehong salita na ginamit noon ni Lakan para ilarawan si Diwa sa kanya. Isang suntok sa sikmura. Nagpatuloy si Diwa, ang kanyang mga tanong ay unti-unting nagiging mas matalim. Ang posisyon ng executive assistant ay nangangailangan ng sukdulang pagiging mapagkakatiwalaan at loyalty. How do you define loyalty, Miss Rosales? Hindi natinag si Amihan. Sumandal ito ng bahagya. Ang mga mata ay diretsong nakatitig kay Diwa. Para sa akin, ang loyalty ay ang pag-alam kung ano ang pinakamahalaga sa taong pinagsisilbihan mo at gawin ang lahat para protektahan iyon. Minsan, nangangahulugan ito ng paggawa ng mahihirap na desisyon para sa ikabubuti nila, kahit hindi nila iyon nakikita sa kasalukuyan. Isang sagot na puno ng dobleng kahulugan. Halos masuka si Diwa sa kapal ng mukha nito. Ngunit sa labas, tumangulang siya na para bang humanga sa sagot nito. Ito ang laban ng isip. Isang chess match kung saan bawat salita ay isang pyesa. Pagkatapos ng halos isang oras, tinapos ni Diwa ang interview. Thank you for your time, Miss Rosales. We'll let you know. Tumayo silang dalawa. Habang papalabas sila ng conference room, sa gitna ng abalang pasilyo, tila itinadhana ng isang mapaglarong demonyo, kasalubong nila si Lakan. Huminto si Lakan nang makita sila. Ang kanyang propesyonal na ngiti ay bahagyang natigilan nang mapadako ang kanyang tingin kay Amihan. Isang kisap mata lang yon, isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngunit para kay Diwa, na nagmamasid na parang isang agila, iyon na ang pinakamalinaw na kumpirmasyon sa lahat. Nakita niya ang kislap ng pagkilala sa mga mata ni Lakan at ang halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti sa mga labi ni Amihan. "Oh, Lakan," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay tila natural na natural. "Kakatapos ko lang interviewin si Miss Amihan Rosales para sa posisyon ng aking bagong assistant." Napatingin si Lakan kay Diwa, pagkatapos ay kay Amihan. Mabilis niyang naibalik ang kanyang kumpiyansa. "Is that so? Well, it's a pleasure to meet you, Miss Rosales. Welcome to Sinag Corporation." Sabi ni Lakan, iniabot ang kamay kay Amihan. "The pleasure is all mine, Mr. Legaspi." Sagot ni Amihan. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa loob ng ilang segundo na, para kay Diwa, ay tumagal ng isang kawalang hanggan. Umalis si Lakan at naiwan ang dalawang babae. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Pagbalik sa kanyang opisina, sumunod si Ana. "Ma'am, ano pong masasabi niyo? To be honest, parang overqualified siya para sa posisyon at parang masyadong ambisyosa." Tumingin si Diwa sa labas ng bintana, sa malayong abot-tanaw. "I see potential, Ana," kalmado niyang sabi. "And I like to keep potential close." Kinabukasan ng unang araw ni Amihan, gaya ng inaasahan, mabilis siyang nakibagay. Magalang, masipag, at mahusay sa lahat ng iniuutos sa kanya. Ipinakilala siya ni Diwa sa buong departamento. Isang ngiti na hindi nawawala sa kanyang mukha, na para bang siya ang pinakamasayang amo sa mundo. Sa pagtatapos ng araw, tinawag ni Diwa si Amihan sa kanyang opisina. "You had a great first day," simula ni Diwa. "I think you'll fit in perfectly here." "Salamat po, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para hindi masayang ang tiwala ninyo." Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay tila inosente. Tumango si Diwa, kinuha ang isang folder. "Good. Kung ganoon, mayroon na akong unang mahalagang ipagagawa sa'yo." Inabot niya ang folder kay Amihan. "Siya nga pala, Amihan. Your first task?" Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay malumanay na parang sutla. "I want you to organize the CEO's schedule for the entire next month. That includes his business meetings, lunches, and his personal appointments." Tumingin si Diwa ng diretso sa mga mata ni Amihan.
I want you to be on top of everything. Siguraduhin mong alam mo ang bawat galaw niya. Maliwanag? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang segundo, nawala ang inosenteng kislap sa mga mata ni Amihan at napalitan ito ng isang bagay na mas matalas, mas mapagmatyag. Nakuha niya ang mensahe. Ngumiti si Amihan, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maliwanag na maliwanag po, Ma'am Salazar. Ang ahas ay opisyal nang nakapasok sa paraiso. At si Diwa, ang reyna ng paraisong ito, ang siyang personal na nagbukas ng pinto. Nagsimula ang mga sumunod na araw sa isang mapanlinlang na kapayapaan. Sa ibabaw ang lahat ay perpekto. Si Amihan Rosales ay isang huwarang assistant, laging maagap, laging nakangiti, at kahanga-hanga ang kahusayan. Si Diwa naman ay ang kanyang amo na puno ng suporta, laging kalmado at propesyonal. Ngunit sa ilalim ng payapang tubig na ito, isang digmaan ng mga anino ang nagsisimula ng umigting. Bawat ngiti ay may talim. Bawat utos ay isang pagsubok. Isang umaga, pumasok si Diwa sa opisina na may dalang isang maliit at eleganteng paper bag. Inilapag niya ito sa mesa ni Amihan. Amihan, a small welcome gift, sabi ni Diwa na may kasamang mainit na ngiti. Para mas ganahan ka sa trabaho. Nagulat si Amihan, ngunit agad ding napalitan ng pasasalamat ang kanyang mukha. Naku ma'am, hindi niyo na po kailangang mag-abala. Just a small token, giit ni Diwa. Open it. Maingat na binuksan ni Amihan ang paper bag at inilabas ang isang makinis na itim na kahon. Sa loob nito ay isang eleganteng silver fountain pen, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina. Wow, ang ganda po, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Maraming salamat po, Ma'am Diwa. Walang anuman. I believe in giving my team the best tools to succeed, sabi ni Diwa. Ang hindi niya sinabi ay kung anong klaseng tool talaga ang ibinibigay niya. Sa loob ng eleganteng panulat na yon ay isang maliit at halos hindi mapansing butas, ang mikropono ng isang high-tech na voice recorder. Ang munting espiya ko, isip ni Diwa. I hope you use it well. Makakaasa po kayo. Masayang sagot ni Amihan. Agad na isinukbit ang panulat sa kanyang ID lace. Perfect. Laging dala. Laging malapit sa nagsasalita. Sa paglipas ng mga araw, sinimulan ni Diwa ang kanyang psychological warfare. Isang hapon, habang nagkakape silang dalawa sa pantry, sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Alam mo, Amihan, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay bahagyang malungkot habang nakatingin sa kawalan. Minsan ang hirap maging asawa ng isang CEO. Napatingin sa kanya si Amihan, tila nag-aalala. Bakit po, ma'am? Laging busy, laging pagod. Minsan, pakiramdam ko, kahit magkatabi kami sa iisang bahay, ang layo-layo ng isip niya. Pagpapatuloy ni Diwa, pinapanood ang reaksyon ni Amihan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Parang may sarili siyang mundo na hindi ako kasama. Nakita ni Diwa ang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Amihan. Isang kislap ng pagtatagumpay sa mga mata nito na agad ding tinakpan ng isang maskara ng pakikiramay. Ganoon po talaga siguro kapag mataas ang posisyon, ma'am. Maraming sakripisyo. Siguro nga, sabi ni Diwa, uminom ng kanyang kape. Sakripisyo. Ngunit ang salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isip ay kasinungalingan. Ang galing umarte ni Amihan, ngunit mas magaling si Diwa. Nakita niya ang kailangan niyang makita, pero ang pinakamalaking isda ay hindi pa niya nahuhuli. Bilang head ng HR, may access si Diwa sa iba't ibang administrative reports, kabilang na ang mga general expense reports ng mga executive. Isang gabi, habang ang lahat ay umuwi na, nanatili siya sa kanyang opisina. Hindi niya hinahanap ang katibayan ng pagtataksil, iyon ay napatunayan na niya. Ang hinahanap niya ay isang bagay na mas malaki.
Binuksan niya ang mga file ni Lacan para sa huling 6 na buwan. Mga flight ticket, hotel accommodation, representation expenses, lahat ay mukhang normal. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng isang kumpanya, Horizon Solutions. Ang mga bayad dito ay hindi biro. Umaabot ng daan-daang libo bawat buwan para sa consultancy fees. Kumunot ang noo ni Diwa. Sa 10 taon niya sa Sinag Corporation, ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon. At para sa isang consultancy firm, wala itong website, walang digital footprint. Tila isang multo. Mas lalo siyang nagduda. Ang pagtataksil ni Lacan ay hindi lang pala sa puso. Tila mayroon ding pagtataksil sa kumpanyang pareho nilang itinatag. Ang butas na hinuhukay nito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Sa pagtatapos ng linggo, naging routine na para kay Diwa ang kunin ng fountain pen mula sa mesa ni Amihan bago ito umuwi, sa dahilan na kailangan niya itong i-refill ng tinta. At sa kalaliman ng gabi, sa loob ng kanyang sasakyan sa isang madilim na sulok ng parking lot, pinapakinggan niya ang mga lihim ng araw. Karamihan sa mga recording ay ordinaryong usapan sa opisina. Ngunit sa araw na yon, may nahuli siyang ginto. Isang maikling pag-uusap sa telepono, boses ni Amihan pabulong, at ang boses sa kabilang linya, walang duda, ang boses ng kanyang asawa. "Kailan mo ba aayusin to, Lacan? Nahihirapan na akong magpanggap sa harap niya." Narinig niyang sabi ni Amihan. "Konting tiis na lang, Ami," sagot ni Lacan. "Malapit na. Kapag pumasok na ang malaking investment na yon, aayusin ko na ang lahat. Magiging maayos na tayo." "Anong investment ba kasi yan?" "Huwag mo nang alalahanin yon. Basta magtiwala ka lang sa akin. Malapit na nating makuha ang lahat ng pinapangarap natin." Napatigil si Diwa. "Malaking investment. Aayusin ko na ang lahat." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasabay ng pangalan ng Horizon Solutions. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Hindi na lang ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay tungkol sa isang imperyong ninanakaw. Pinatay niya ang recording. Ang lamig sa loob ng kanyang kotse ay hindi dahil sa aircon. Ito ang yelo na bumabalot sa kanyang puso, na ngayon ay tumigas na parang bakal. Ang kanyang plano ng paghihiganti ay biglang nagbago. Hindi na ito simpleng pagbubulgar ng isang affair. Ito ay magiging isang pagbagsak. Isang pagbagsak na siya mismo ang magdidirekta. Gabi na at tanging ang ilaw mula sa lampshades sa mesa ni Diwa ang nagbibigay liwanag sa kanyang malawak na opisina. Ang buong palapag ay tahimik na, isang malaking kaibahan sa ingay at abala kaninang umaga. Sa kanyang harapan ay ang laptop, bukas sa isang spreadsheet ng mga kaduda-dudang transaksyon patungo sa Horizon Solutions. Sa kanyang tabi, ang munting fountain pen, ang kanyang tahimik na espiya na naglalaman ng usapan ni Lacan at Amihan. Nasa kanya na ang mga piraso, ang pagtataksil sa puso, ang pagtataksil sa kumpanya. Ngunit ang mga ito ay mga anino pa lamang, walang matibay na katawan. Paano niya pagdudugtungin ang lahat nang hindi siya ang unang masusunog? Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang manipis na alambre at isang maling hakbang lang ay mahuhulog siya sa bangin. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang notifikasyon mula sa kanyang email. Karaniwan ay hindi na niya ito papansinin sa mga oras na yon. Ngunit ang sender ay unknown at ang subject line ay tila isang patalim na direktang tumusok sa kanyang kamalayan. Alam ko ang totoong ginagawa ni Lacan Legaspi. Nanigas si Diwa sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang pagod ay biglang napawi, napalitan ng alertong pag-iingat. Sino ito? Isang empleyadong gustong manira? Isang kaaway ni Lacan? O isang bitag? Dahan-dahan niyang iginalaw ang cursor at binuksan ang email. Ang laman nito ay maikli ngunit mabigat. Ginang Salazar,
Ang nakikita ninyo ay simula pa lamang. Ang relasyon ng inyong asawa ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking problema. Kung nais ninyong malaman ang katotohanan na kayang magpabagsak sa kanya, makipagkita kayo sa akin mamayang 9:00 ng gabi sa The Last Drop Bar. Mag-isa kayong pumunta, walang pangalan, walang anumang palatandaan kung sino ang nagpadala. Ang The Last Drop Bar ay isang luma at hindi gaanong sikat na lugar sa isang tahimik na distrito, isang perpektong lugar para sa mga lihim na pag-uusap. Ang unang reaksyon ni Diwa ay takot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas malakas. Kuryosidad na may halong determinasyon. Kung sino man ito, may alam siyang hindi niya alam. At sa giyerang ito, ang impormasyon ng kanyang pinakamalakas na sandata. Nagpasya siya. Pupunta siya. Ngunit hindi siya pupunta ng walang paghahanda. 9:00 ng gabi, pumasok si Diwa sa The Last Drop Bar. Ang lugar ay madilim, amoy luma at alak. Kakaunti ang tao. Sa isang sulok, sa isang booth na nababalutan ng anino, may isang lalaking nakaupo, nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana. Maingat na lumapit si Diwa. Ang kanyang kamay ay nasa loob ng kanyang bag, mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono na nakaset na sa voice recording. "Mr. Unknown, I presume," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado kahit ang puso niya ay kumakarera. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa sandaling iyon, tila huminto ang paghinga ni Diwa. Hindi ito isang estranghero. Ito si Ricardo Soliman, isa sa pinakamatagal at pinakamakapangyarihang miyembro ng Board of Directors ng Sinag Corporation. Ang pinakamalaking karibal ni Lacan sa posisyon. Isang taong kilala sa kanyang talino, ambisyon, at sa pagiging tuso na parang isang ahas. Laging may ngiti sa labi, ngunit ang mga mata ay laging malamig at mapanuri. "Ginang Salazar, o dapat ko bang sabihing Diwa?" sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado na may bahid ng pagtatagumpay. Iginaya niya ang upuan sa tapat niya. "Maupo ka. I'm glad you came." Dahan-dahang umupo si Diwa, ang kanyang isip ay ligalig. Ang lahat ng teorya niya ay gumuho. Hindi ito isang simpleng impormante. Ito ay isang manlalaro, isang hari sa chessboard na ito. "Mr. Soliman," simula niya, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Ano ang ibig sabihin nito? Sumenya si Ricardo sa waiter para sa 2 baso ng whiskey. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Diwa. Tila alam na niya ang lahat. "Diretsuhin na natin, Diwa. Pareho tayong abalang tao," sabi niya, habang inilalapag ng waiter ang mga inumin. "Alam kong alam mo na ang tungkol sa babae ni Lacan, si Amihan Rosales." Napatitig si Diwa. Paano? Paano niya nalaman? Tila nabasa ni Ricardo ang kanyang isip. Ngumiti ito, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Dahil ako ang naglagay ng sulat kamay na yon sa kanyang resume." Ang pag-amin na yon ay tila isang malakas na sampal. Tumama ito kay Diwa nang hindi niya inaasahan. Ang lahat ng kanyang investigasyon, ang kanyang matalinong plano, lahat pala ay nagsimula sa isang galaw ng ibang tao. Hindi siya ang nagsimula ng apoy. Binigyan lang siya ng posporo. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Dahil kailangan ko ng isang tao sa loob. Isang taong may sapat na dahilan para pabagsakin si Lacan Legaspi. At sino pa ba ang mas perpektong tao para doon, kundi ang kanyang asawa?" Paliwanag ni Ricardo na para bang nagpapaliwanag lang ng isang simpleng business strategy. Ang pagtataksil, Diwa, ay ang pinakamalakas na motibasyon. "Ginawa mo akong pain?" sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay may halong galit at hindi makapaniwala. Naramdaman niyang isa siyang tau-tauhan sa isang mas malaking dula. "Hindi pain," pagtatama ni Ricardo.
Isang reyna. Ang reyna ang pinakamakapangyarihang piyesa sa chess, hindi ba? Kaya niyang gumalaw kahit saan. At ikaw, diwa, ay may access sa lahat ng bagay na hindi ko kayang pasukin. Ang kanyang tiwala, ang kanyang tahanan, ang kanyang opisina. Huminga ng malalim si Diwa, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kanyang personal na sakit ay biglang naging bahagi ng isang corporate power play. Ang babae ay isang maliit na bagay lamang, Diwa. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong. Ang totoong krimen ni Lacan ay laban sa kumpanya. Laban sa ating lahat. Inilabas ni Ricardo ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at marahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo kay Diwa. Buksan mo. Nag-aalangan man ay binuksan ito ni Diwa. Sa loob ay mga kopya ng bank statements, mga wire transfer. Lahat ay nakapangalan sa Horizon Solutions. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga expense reports na nakita niya. Ngunit ang mga dokumentong ito ay mas detalyado. Ipinapakita nito kung saan napupunta ang pera matapos itong matanggap ng Horizon Solutions sa isang offshore account na nakapangalan sa isang taong hindi niya kilala at pagkatapos ay sa mga supplier para sa isang proyektong real estate sa Batangas. Pamilyar ba? Tanong ni Ricardo. Si Lacan ay nagnanakaw sa kumpanya. Milyon-milyon. Ginagamit niya ang pera natin para ponduhan ang kanyang personal na proyekto, ang kanyang pangarap na paraiso kasama ang kanyang kabit. Naramdaman ni Diwa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang galit na naramdaman niya sa pagtataksil ni Lacan ay walang-wala kumpara sa nag-aapoy na galit na nararamdaman niya ngayon. Niloko siya. Ninakawan siya. Ang kumpanyang kalahati ng buhay niya ay inialay para itayo, ay ginagamit para sa pansariling kapakanan ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Mayroon akong mga ito, sabi ni Ricardo. Itinuturo ang folder. Ngunit hindi sapat. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya mula sa loob. Isang bagay na direktang mag-uugnay kay Lacan sa lahat ng ito. Mga email, mga recording, mga dokumento mula mismo sa computer niya. Mga bagay na ikaw lang ang makakakuha. Isinara ni Diwa ang folder. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isip ay hindi na naguguluhan. Ang lahat ng emosyon niya, ang sakit, ang galit, ang pagkalito, ay nagkristal sa isang bagay. Isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo Soliman. Wala nang bakas ng pagiging biktima sa kanyang anyo. Ang kaharap ngayon ni Ricardo ay hindi ang asawang umiiyak, kundi ang reynang handa ng makipagdigma. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Diwa. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Simple lang. Sa susunod na shareholders meeting, ibabagsak natin siya. Ikaw ang maglalabas ng ebidensya at ako ang magsisiguro na mawawala sa kanya ang lahat. Ang posisyon, ang reputasyon, ang pera. Katahimikan. Tanging ang tunog ng yelo sa kanilang mga baso ang maririnig. May isa pa akong tanong, Mr. Soliman, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. Ano ang makukuha ko rito? Tumawa ng mahina si Ricardo, isang tawang puno ng paghanga. Gusto ko yan. Hindi ka lang biktima na naghahanap ng hustisya. Isa kang negosyante. Sumandal siya. Ano ang gusto mo, Diwa? Tell me. Revenge is a given. What else? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat sa mga posibilidad. Ang alok ay nasa mesa. Isang kasunduan sa demonyo marahil. Ngunit sa puntong yon, handa si Diwa na makipagsayaw sa kahit sinong demonyo para makuha ang gusto niya. Gusto kong kunin ang lahat ng nararapat sa akin, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Lahat. Ang pag-uwi ni Diwa mula sa The Last Drop Bar ay ibang-iba sa mga nakaraang gabi.
Wala na ang bigat ng kalungkutan. Wala na ang nag-aalab na apoy ng galit na walang direksyon. Ang mga ito ay napalitan ng isang nagyayayelong kalinawan, isang layunin na kasing talim ng patalim. Ang kanyang personal na trahedya ay isa na ngayong corporate war at siya ay nasa sentro nito. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Ricardo Soliman. Sa pagkakataong ito ay sa isang tahimik na lounge ng isang 5-star hotel. Isang lugar na neutral, marangya at perpekto para sa mga kasunduang binubuo sa anino. Nag-isip ka na ba? Tanong ni Ricardo habang marahang inihahalo ang kanyang kape. Tumingin si Diwa sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali ng Distrito Maringal, ang imperyong pinangarap nilang buuin ni Lacan. Oo, sagot niya at ibinalik ang kanyang tingin kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matatag. Pumapayag ako sa alyansa, ngunit may mga kondisyon ako. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Ricardo. Nakikinig ako. Una, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto ko ng isang malinis na pag-alis mula sa Sinag Corporation. Isang golden parachute na titiyak sa aking kinabukasan na kukunin mula sa mga shares na makukumpiska kay Lacan, diretsong sabi ni Diwa. Pangalawa, isang ironclad non-disclosure agreement na poprotekta sa akin. Hindi kailanman malalaman ng publiko ang aking naging papel sa pagbagsak niya. Ako ay mananatiling biktima sa kanilang mga mata, hindi isang kasabwat. At pangatlo, pagpapatuloy niya, gusto kong ako ang magpindot ng buton. Ako ang maglalabas ng ebidensya sa shareholders meeting. Ito ay laban ko rin, Mr. Soliman. At gusto kong ako mismo ang tatapos nito. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Fair enough, Diwa. Napakagandang mga kondisyon. You have a deal. Nag-abot sila ng kamay. Ang kasunduan sa demonyo ay selyado na. Ang gabi ring iyon, ang simula ng kanyang operasyon. Alam niyang ugali ni Lacan na iwan ang kanyang laptop sa opisina nito. Sa ilalim ng pagkukunwaring kailangan niyang tapusin ang isang mahalagang ulat. Nanatili si Diwa sa opisina hanggang sa wala nang natirang tao sa kanilang palapag. Ang katahimikan sa executive floor ay nakakabingi. Tanging ang marahang ugong ng air conditioning at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig patungo sa opisina ni Lacan ay tila isang malakas na dagundong, para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang kaharian. Nang buksan niya ang pinto ng opisina ni Lacan, bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Isang iglap, muntik na siyang manghina. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang alaala ng lalaking minahal niya. Ang nasa isip niya ngayon ay ang lalaking nagtaksil sa kanya. Binuksan niya ang laptop ni Lacan. Salamat sa 10 taon ng pagsasama. Alam niya ang lahat ng password nito, ang pangalan ng kanilang aso, ang petsa ng kanilang kasal. Mga password na ngayon ay tila isang mapait na biro. Isinaksak niya ang isang maliit na USB flash drive sa laptop. Sinimulan niyang kopyahin ang lahat ng mahahalagang folder, financials, projections, internal memos. Habang naghihintay na matapos ang pag-transfer ng mga file, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging sumusulyap sa salaming pinto, nag-aabang sa posibleng pagdating ng security guard. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pag-aalinlangan. Kaya ko ba to? Ngunit sa tuwing iisipin niyang sumuko, naaalala niya ang mukha ni Lacan habang hawak ang kamay ni Amihan sa kalinaw. At ang pag-aalinlangan ay napapalitan ng tapang, katapangan. Kakayanin ko to para sa akin. Habang naglilipat ang mga file, isang folder ang partikular na nakaagaw ng kanyang pansin. Iba ito sa lahat. Naka-encrypt. At ang pangalan nito ay isang salita lamang, Hiraya. Sinubukan niyang buksan,
password protected. Sinubukan niya ang lahat ng alam niyang password ni Lakan. Walang gumana. Ano man ang nasa loob ng folder na ito ang pinakatatagong sekreto ni Lakan. Ang salitang hiraya na nangangahulugang bunga ng pag-asa o pangarap ay tila isang panunuya. Anong pangarap ang itinatago niya rito? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinopya niya ang buong naka-encrypt na folder sa kanyang USB drive. Ito man ay mabuksan niya o hindi, ang pagkakaroon lamang nito ay isang alas na maaari niyang gamitin sa hinaharap. Nang matapos ang lahat ng file transfer, maingat niyang tinanggal ang USB. Nilinis niya ang recent files history ng laptop at isinara ito. Ibinalik niya ang lahat sa ayos, tinitiyak na walang anumang bakas na magpapatunay na may ibang taong pumasok sa opisina. Bago siya lumabas, huminto siya at tiningnan ang malaking larawan sa likod ng mesa ni Lakan, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho, mukhang masaya at walang problema. Isang magandang kasinungalingan na nakabalandra sa pader. Ang paglalakad pabalik sa kanyang opisina ay tila isang paglalakbay mula sa isang madilim na mundo. Ang bigat ng USB drive sa kanyang bulsa ay tila bigat ng lahat ng kasalanan at kataksilan ni Lakan. Isang maliit na bagay na may kakayahang sumira ng isang buong imperyo. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanilang penthouse, nadatnan niyang naghihintay si Lakan. May 2 kopitan ng wine sa mesa at isang maliit na velvet box ang nakapatong sa tabi ng mga ito. "My queen," sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng isang emosyon na hindi matukoy ni Diwa kung pagsisisi o pagkukunwari. "I know I've been distant lately. Masyado lang maraming iniisip sa trabaho. I want to make it up to you." Hindi nagsalita si Diwa. Hinayaan niya lang itong magpatuloy. Kinuha ni Lakan ang kahon at binuksan ito sa kanyang harapan. Sa loob, isang kwintas na diamante ang kumikinang ng maningning. Ito ay maganda, mamahalin at malamig. Tulad ng nararamdaman niya para dito ngayon. "Para sa'yo," sabi ni Lakan. Isang paalala kung gaano kakahalaga sa akin. Napatingin si Diwa sa kwintas, pagkatapos ay sa mga mata ni Lakan. Hinahanap niya ang kahit katiting na bahid ng katotohanan, ngunit wala siyang makita. Ang nakikita niya lang ay isang taong sanay na sanay ng magsinungaling. Naisip niya ang perang ginastos para dito. Galing ba ito sa Sinag Corporation? Dugo at pawis ng mga empleyado? Pera na dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan, ngunit ginamit para pagtakpan ang isang kasalanan. Ngunit ang babaeng kaharap ni Lakan ngayon ay hindi na ang dating Diwa. Isa na siyang aktres, at ito ang pinakamahalagang pagganap sa kanyang buhay. Hinayaan niyang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa galing niyang magpanggap. "Oh, Lakan, it's beautiful," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi mo naman kailangang gawin to." "Kailangan," giit nito. Lumapit ito sa kanyang likuran at isinuot sa kanya ang kwintas. Nang dumampi ang malamig na metal sa kanyang balat, naramdaman ni Diwa ang isang pangingilabot para siyang nilalagyan ng isang magandang kadena. Humarap siya kay Lakan at niyakap ito. Isang yakap na walang init, walang pagmamahal, ngunit para kay Lakan, isa itong pagpapatawad. "I love you," bulong nito sa kanyang tenga. "I love you too," sagot ni Diwa, habang nakapikit, at ang tanging nakikita sa kanyang isipan ay ang pangalan ng isang folder. Hiraya. Habang nakayakap sa lalaking nanloloko sa kanya, suot ang diamanteng binili mula sa perang marahil ay ninakaw. Alam ni Diwa na hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Ang kwintas na ito ay hindi simbolo ng pagmamahal. Ito ang unang bayad para sa kanyang pananahimik, at maniningil pa siya ng mas malaki. Ang mga sumunod na araw ay naging isang personal na impyerno para kay Diwa. Sa umaga, siya ang kalmado at makapangyarihang HR head.
Nagbibigay ng mga utos, nakikipagpulong, at pinapanatili ang kanyang perpektong maskara. Ngunit sa gabi, sa kaligtasan ng kanyang opisina, kung saan wala ng ibang tao, siya ay nagiging isang bilanggo. Isang bilanggo ng isang salita, Hiraya. Ang naka-encrypt na folder sa kanyang USB drive ay tila isang baul na puno ng lahat ng kasagutan, ngunit wala siyang susi. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang pagganap bilang perpektong asawa sa kanilang penthouse, bumabalik siya sa opisina sa dahilan ng trabaho. Doon, sa harap ng kanyang computer, sinusubukan niyang basagin ang code. Sinubukan niya ang lahat. Ang birthday ni Lakan. Ang birthday niya. Ang pangalan ng una nilang aso. Ang petsa ng kanilang kasal. Bawat password na sinubukan niya ay isang patak ng asin sa kanyang sariwang sugat, isang paalala ng isang buhay na binuo nila ng magkasama. Isang buhay na ngayon ay isa ng malaking kasinungalingan. Bawat access denied na mensahe ay tila isang personal na sampal mula sa kanyang asawa. Isang gabi, halos hating gabi na, malapit na siyang sumuko. Nakasandal siya sa kanyang upuan, pagod na pagod sa isip at katawan. Tinitigan niya ang screen, ang maliit na icon ng folder na may pangalang Hiraya. Pangarap. Ano bang pangarap ito na kailangan niyang paghirapang buksan? At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ang kanilang kasal, hindi ang kanilang anibersaryo, kundi ang pinakauna. Ang simula ng lahat. Isang gabi, 10 taon na ang nakalipas sa isang maliit na bar kung saan sila unang nagkita. Pareho pa silang mga batang empleyado na puno ng ambisyon. Naalala niya ang petsang iyon dahil iyon ang araw na naniwala siyang mayroon talagang destiny. Dahan-dahan, itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nag-type siya. 10:23, October 23, ang petsa kung kailan sila unang nagkita. Pinindot niya ang enter. Isang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, access granted. Bumukas ang folder. Ang naramdaman ni Diwa ay hindi tuwa. Ito ay isang malamig na takot. Isang paghahanda sa isang bagay na alam niyang wawasak sa kanya ng tuluyan. Ang laman ng folder ay hindi lang mga dokumento. Ito ay isang buong mundo. Isang buong pangarap. Ang una niyang nakita ay mga architectural blueprints. Mga rendering ng isang napakaganda at modernong bahay sa tabi ng dagat. May mga pader na gawa sa salamin, isang infinity pool na tila dumudugtong sa karagatan, at isang malawak na terrace na nakaharap sa papalubog na araw. Ito ang klase ng bahay na pinapangarap nilang dalawa noong nagsisimula pa lang sila. Isang pangarap na isinantabi nila dahil sa pagiging praktikal. Pagkatapos, nakita niya ang mga kontrata at deeds. Ang lupa ay nasa isang pribadong cove sa Batangas at ang pangalan ng proyekto, Hiraya Estates. Binuksan niya ang isang subfolder na may label na payments. Naroon ang lahat. Ang mga wire transfer mula sa Horizon Solutions, ang multong kumpanya. Bawat sentimo na ninakaw ni Lakan mula sa Sinag Corporation ay nakadetalye. Bawat isa ay inilaan para sa pagtatayo ng paraisong ito. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos, ngunit hindi pa tapos. May isa pang folder, correspondence. At sa loob nito, isang email thread sa pagitan ni Lakan at Amihan na nagsimula pa noong 1 taon. Puno ito ng mga matatamis na salita, mga pangako, mga pangarap. At sa dulo, ang pinakahuling email mula kay Lakan, ipinadala 2 linggo lang ang nakalipas. May kalakip itong pinakabagong rendering ng bahay. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para durugin ang anumang natitira pa sa puso ni Diwa. Subject, halos tapos na. Ami, aking Hiraya, tingnan mo ito. Malapit nang matupad ang pangarap natin. Konting tiis na lang.
Ito ang magiging mundo natin malayo sa lahat. Ang ating bahay, nagmamahal, lakan binitawan ni Diwa ang mouse. Ang kanyang mga kamay ay nanigas. Hindi siya makahinga. Ang sakit. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Mas matindi pa ito kaysa noong makita niya sila sa cafe. Mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Dahil hindi lang ito isang simpleng affair. Ito ay isang buong buhay na binuo sa kanyang likuran. Lahat ng kanyang sakripisyo, ang mga gabing nag-overtime siya para suportahan ang kanyang karera, ang mga pangarap niya para sa sarili na isinantabi niya para unahin siya. Ang kanyang walang sawang pagmamahal at tiwala. Lahat ng yon ay kinuha ni Lakan at ginawang panggatong para buuin ang pangarap ng ibang babae. Siya ang nagtrabaho para sa mga materyales, ngunit iba ang nagmamay-ari ng bahay. Hindi na niya napigilan. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw, kundi isang pigil na ungol ng sukdulang sakit. Bumagsak siya mula sa kanyang upuan at napaluhod sa sahig ng kanyang malamig at madilim na opisina. Doon, sa ilalim ng tingin nang nagtataas ang mga gusali niyang lungsod, na saksi sa kanyang tagumpay, si Diwa Salazar ay gumuho. Niyakap niya ang kanyang sarili habang umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit ng kataksilan. Ang reyna ay hubad na ngayon. Wala ng korona. Wala ng kaharian. Isa na lang siyang babaeng winasak ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit sa gitna ng pagguho, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sakit, may ibang bagay na nagsimulang mabuo. Ang apoy ng kanyang galit na pinatay ng kanyang mga luha ay nagsimulang mag-apoy muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mainit. Ito ay malamig. Isang asul na apoy na kayang tumunaw ng bakal. Dahan-dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit. Puno na ito ng yelo. Bumalik siya sa kanyang computer. Ang kanyang mga kilos ay tiyak na ngayon. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Gumawa siya ng isang bagong, secure na email account. Inilakip niya ang buong folder ng hiraya, ang mga plano, ang mga kontrata, ang mga email, ang lahat. Ang recipient, Ricardo Soliman. Ang mensahe, 2 salita lamang. Tapusin na natin to. Pinindot niya ang send. Ang katahimikan, pagkatapos ipadala ang email kay Ricardo, ay hindi nagtagal. Kinabukasan sa opisina, ang hangin ay tila mas mabigat, mas siksik sa tensyon. Si Diwa, na ngayon ay isang dalubhasang tagamasid, ay agad napansin ang pagbabago sa kilos ni Amihan. Ang dating kumpiyansa nito ay napalitan ng pagkabalisa. Madalas itong wala sa sarili at ang mga ngiti nito ay pilit at nanginginig. Nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya ng may takot at kapag nagtatama ang kanilang mga mata, si Amihan ang unang umiiwas ng tingin. Nagsumbong na ang ahas, isip ni Diwa. Naramdaman niyang malapit nang gumuho ang mundo niya. Ito ang senyales na hinihintay ni Diwa. Ang kalaban ay nakakaramdam na. Malapit nang kumilos ang hari para protektahan ang kanyang kaharian ng kasinungalingan. At kailangan niyang maging handa. Hindi siya nagkamali. Nang gabing iyon, umuwi si Diwa sa kanilang penthouse na may mabigat na pakiramdam. Hindi tulad ng dati, hindi madilim ang sala. Lahat ng ilaw ay nakabukas. At sa gitna nito, nakaupo si Lakan sa isang silya. Hindi nanonood ng TV, hindi nagbabasa. Naghihintay. Isang baso ng alak ang nasa tabi niya, hindi pa nababawasan. Ang eksena ay tila hinugot mula sa isang pelikula. Ang asawang naghihintay sa asawang nagkasala. Ang kabalintunaan,
ay halos natawa si Diwa. "Lakan?" Bati niya. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. "Ang aga mo yata?" Hindi ito sumagot agad. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Tila sinusubukan basahin ang bawat sekreto sa kanyang kaluluwa. "Umupo ka, Diwa," sabi nito. Ang kanyang boses ay walang bahid ng lambing na karaniwan niyang ginagamit. "Kailangan nating mag-usap." Sumunod si Diwa, inilapag ang kanyang bag sa sofa at umupo sa tapat niya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin. Ito na, ang simula ng bagyo. "May problema ba?" tanong niya. Ginampanan ng papel ng isang nag-aalalang asawa. "Ikaw ang sasagot niyan," sagot ni Lakan. Ang kanyang tono ay malamig. "Ilang linggo ka nang kakaiba, Diwa. Malayo, laging wala sa sarili. Gabi-gabi kang nag-o-overtime. Ano ba talagang ginagawa mo sa opisina?" Naramdaman ni Diwa ang paglamig ng kanyang dugo. Takot. Ngunit sa likod ng takot na yon ay ang matigas na pader ng kanyang determinasyon. Paninindigan, hindi siya bibigay. "Trabaho, Lakan. Alam mo kung gaano ako ka-dedicated sa sinag." Sagot niya, isang sagot na kalahating totoo. "At paanong hindi ako magiging malayo? Halos hindi na kita nakakausap. Laging kang pagod, laging kang wala." Binaliktad niya ang sitwasyon. Ang pinakamagandang depensa ay opensa. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lakan. "Huwag mo akong gawing tanga, Diwa. Ito ba ay dahil kay Amihan? Yung bago mong assistant? May sinabi ba siya sa'yo? So ito pala ang anggulo niya. Gagamitin niya si Amihan para palabasin na siya ay isang selosang asawa lang na gumagawa ng kwento." Matalino. Ngunit mas matalino si Diwa. Hinayaan niyang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Anong kinalaman ni Amihan dito, Lakan?" "Ang pinag-uusapan natin ay tayo. Tayong dalawa. At ngayon, ako pa ang pinagdududahan mo? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, para sa pamilyang ito?" Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at hinanakit. Isang perpektong pagganap. Natigilan si Lakan. Tila hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inaasahan niyang aamin si Diwa o magwawala. Hindi niya inaasahan ang isang nasasaktang biktima. Ito ang kahinaan ni Lakan. Ang kanyang arogansya. Ang paniniwala na mas matalino siya sa lahat. Ngunit hindi pa siya tapos. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa liwanag. "Huwag mong isipin na hindi ko napapansin, Diwa. Ang mga tingin mo, ang pananahimik mo. May hinahanap ka ba? May kinalkal ka ba sa mga gamit ko?" Ang tanong ay direktang-direkta. Isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, naramdaman ni Diwa na nawala ang lahat ng kanyang alas. Paano kung alam na niya? Paano kung ito ay isang bitag? Ito ang sandali ng lahat ay nawala. Ngunit hindi. Tumingin siya sa mga mata ni Lakan at nakita niya ito. Pagdududa, hindi katiyakan. Nanghuhula pa lang ito. Tinaas ni Diwa ang kanyang mukha. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Hindi ako makapaniwalang naririnig ko yan mula sa'yo. 10 taon, Lakan. 10 taon kitang pinagkatiwalaan ng buong buo at ito ang igaganti mo sa akin? Mga akusasyon na walang basihan?" Ang kanyang pag-arte ay walang kupas. Ang kanyang sakit ay tila totoong totoo. Maging siya ay halos maniwala na sa sarili niyang palabas. Nakita niyang nag-alinlangan si Lakan. Isang bahagi nito ay tila nakumbinsi. Ngunit ang bahaging tuso at walang tiwala ay nanaig. "Siguro nga, paranoid lang ako," sabi nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. "Pero hindi ako magiging kampante." Humakbang ito paatras. Ang kanyang boses ay muling tumigas at naging desidido. Para sa seguridad ng kumpanya at para na rin sa kapayapaan ng isip nating dalawa, magkakaroon ng ilang pagbabago. Pagbabago?
Simula bukas, papalitan ko ang lahat ng aking password. Sa computer, sa email, sa lahat. At i-revoke ko ang lahat ng non-essential administrative access sa aking mga file. Kasama na ang sayo, Diwa. For security protocols, of course. Ang bawat salita ay isang dagok. Isinasara na ni Lakan ang lahat ng pinto. Kung hindi pa niya nakuha ang folder ng Hiraya kagabi, tapos na sana ang laro. Nanalo na sana siya. Ngunit hindi niya alam. Hindi niya alam na huli na ang lahat. Tumango lang si Diwa na para bang isang asawang talunan, masyadong pagod na para makipagtalo pa. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama, Lakan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagkabigo. Nasiyahan si Lakan sa kanyang reaksyon, sa kanyang paningin na sukol na niya ang kanyang asawa. Naibalik na niya ang kontrol. Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. Isang kilos na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pangingibabaw. Magiging maayos din ang lahat. Matulog ka na. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at pumasok sa kanilang silid. Iniwan si Diwang mag-isa sa maliwanag na sala. Pinanood ni Diwa ang pagsasara ng pinto. Ang kanyang maskara ng kalungkutan ay unti-unting nabura. Napalitan ng isang ekspresyong walang emosyon, malamig, mapanganib. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ang kanyang takot ay wala na. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang reyna. Hindi na rin ang biktima. Isa na siyang berdugo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinulong niya sa katahimikan ng malawak na penthouse, isang pangako sa hangin. Huli na ang lahat, Lakan. Huli na. Ang araw ng annual shareholders meeting ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Para sa karamihan, ito ay isa lamang regular na corporate event. Isang araw ng mga ulat, numero, at mga pangako para sa hinaharap. Ngunit para kay Diwa, ito ang araw ng paghuhukom, ang katapusan ng isang kabanata at ang marahas na simula ng panibago. Ang umaga ay nagsimula sa isang pamilyar, ngunit ngayon ay mapanuyang ritual. Pumasok si Lakan sa kanilang walk-in closet habang nag-aayos si Diwa sa harap ng salamin. Mula nang maganap ang kanilang pagtatalo, naging maingat at formal ang pakikitungo nila sa isa't isa na para bang dalawang estranghero na napilitang magsama sa iisang bahay. Siguraduhin mong maganda ang isusuot mo mamaya, sabi ni Lakan habang pumipili ng kanyang isusuot na necktie. Lahat ng mata ay nasa atin. Tumingin si Diwa sa refleksyon ni Lakan sa salamin, ang kanyang hari, ang kanyang berdugo. Siyempre naman, sagot niya. Isang matamis ngunit walang buhay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. At tinupad niya ang kanyang sinabi. Pinili niya ang kanyang baluti para sa huling sayaw na ito. Isang sheath dress na kulay dugong pula. Matapang, kapansin-pansin, at hindi humihingi ng paumanhin. Ipinusod niya ang kanyang buhok sa isang makinis at eleganteng paraan. Ang kanyang alahas ay simple ngunit matalim. Ang diamanteng kwintas na ibinigay sa kanya ni Lakan, kumikinang sa kanyang leeg na parang isang magandang sakal. Nang makita siya ni Lakan, isang kislap ng paghanga ang dumaan sa mga mata nito. Ito ang reyna na gusto niyang ipakita sa mundo. Maganda, matalino, at isang perpektong palamuti sa kanyang tabi. Hindi niya alam na ang reynang ito ay may dalang patalim. You look stunning, my queen, sabi nito. Ang lambing sa kanyang boses ay bumalik na. Tila para sa kanya, tapos na ang kanilang krisis. Nakontrol na niya ang sitwasyon. I need to look my best, sagot ni Diwa. It's your big day, after all. Ang kanilang pagdating sa grand ballroom ng hotel, kung saan gaganapin ang pulong, ay isang palabas. Sinalubong sila ng mga camera flashes at mga bati mula sa mga kasosyo sa negosyo. Si Lakan
ay nasa kanyang elemento, kumpiyansa, karismatiko, ang perpektong CEO. Si Diwa naman ay nasa kanyang tabi, ang perpektong asawa, nakangiti, tumatango, at ginagampanan ng kanyang papel ng walang mali. Ang kanilang mga braso ay magkadikit, isang imahe ng pagkakaisa at kapangyarihan. Ngunit ang init na naramdaman ni Diwa ay hindi mula sa pagmamahal, kundi mula sa nag-aalab na galit sa loob niya. Pumasok sila sa ballroom. Ang hangin sa loob ay siksik sa amoy ng pera, kapangyarihan, at ambisyon. Lahat ng mahahalagang tao sa mundo ng Sinag Corporation ay naroroon. At sa isang sulok, nakita ni Diwa si Ricardo Soliman. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Isang bahagyang tango mula kay Ricardo. Ang hudyat, lahat ay nakahanda. Ang teknikal na suporta, ang mga dokumento, ang plano. Naupo sila ni Lacan sa harap na mesa kasama ang iba pang mga board members. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw ni Diwa ang lahat. Ang mga mukha ng mga taong nagtiwala kay Lacan, ang mga taong ninakawan nito. Nagsimula ang pulong, sunod-sunod na nagsalita ang mga department heads. Nang sa wakay ay tinawag na ang pangalan ni Lacan, Legaspi. Tumayo ito na may palakpakan. Naglakad ito papunta sa entablado na para bang pag-aari niya ang mundo. Ang kanyang talumpati ay kahanga-hanga. Puno ito ng mga numero ng paglago, mga kwento ng tagumpay, at mga pangako ng isang mas maningning na hinaharap. Bawat salita niya ay tila isang obra maestra ng panlilinlang. Habang pinapakinggan siya ni Diwa, hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Ang nararamdaman niya ay isang nakakamanhid na awa. Awa para sa lalaking ito na nalunod sa sarili niyang kasakiman. Awa para sa babaeng minsan ay naniwala sa bawat salita niya. At sa pagtatapos, sabi ni Lacan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Gusto kong tiyakin sa inyong lahat na ang Sinag Corporation ay nasa mabuting mga kamay. Ang pundasyon natin ay matatag at ang ating kinabukasan ay maliwanag. Muling umugong ang palakpakan. Ngumiti si Lacan, isang nangiting puno ng pagmamalaki at tagumpay. Ibinaba niya ang mikropono. Maraming salamat. Mayroon bang mga katanungan? Katahimikan. Ang lahat ay tila kontento na. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang marahang pag-urong ng isang silya. Dahan-dahang tumayo si Diwa Salazar. Lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Ang palakpakan ay huminto. Maging si Lacan sa entablado ay natigilan. Ang kanyang nangiti ay naglaho at napalitan ng pagkalito. Naramdaman ni Diwa ang kaba na gumagapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito hinayaang manaig. Ito na ang sandali. Ang huling sayaw. Kinuha niya ang mikropono sa mesang nasa kanyang harapan. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa sa entablado. Isang tingin na puno ng yelo. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay malinaw, matatag, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Ako, mayroon akong tanong. Ang lahat ng hangin sa loob ng ballroom ay tila ninakaw. Ang bawat tingin ay nakatuon kay Diwa, na nakatayo, hawak ang mikropono, isang pulang estatwa sa gitna ng dagat ng mga itim na Amerikana. Si Lacan, na nasa entablado, ay pilit na ngumiti. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon mula sa biglaang pagbabago ng tono. Siyempre mahal ko, sabi ni Lacan. May halong pagbibiro sa kanyang boses. Ang aking pinakamalaking kritiko at taga-suporta. Ano ang iyong katanungan? Hindi ngumiti si Diwa. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng malamig na determinasyon. Tumingin siya hindi lang kay Lacan, kundi sa lahat ng board members at shareholders. Ang aking tanong,
ay hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat na nagmamalasakit sa kumpanyang ito. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang tanong ko ay, gaano natin kakilala ang taong pinagkakatiwalaan natin ng ating puhunan, ng ating kinabukasan? Isang bulungan ang nagsimulang kumalat sa silid. Ang ngiti ni Lakan ay nagsimulang maglaho. Diwa, ano ding sinasabi mo? Ito ay hindi ang tamang lugar para... Ito ang pinakatamang lugar. Putol ni Diwa sa kanya. Dahil ang tanong ko ay tungkol sa integridad, tungkol sa tiwala, tungkol sa isang kumpanya na tinatawag na Horizon Solutions. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Diwa ang isang kislap ng purong takot sa mga mata ni Lakan. Iyon lang ang kumpirmasyong kailangan niya. Maari mo bang ipaliwanag sa amin, Mr. CEO? Pagpapatuloy ni Diwa, ang bawat salita ay tila isang suntok. Kung bakit sa loob ng huling 6 na buwan, milyon-milyong piso ng pondo ng Sinag Corporation ang napupunta sa isang ghost company na walang opisina, walang empleyado, at walang lehitimong serbisyo? That's a baseless accusation. Sigaw ni Lakan mula sa entablado. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa gulat at galit. Wala kang ebidensya. Mayroon. Simpleng sagot ni Diwa. Itinaas niya ang isang maliit na remote control. Kung maaari lang nating idirekta ang ating atensyon sa screen. Sa isang pindot, ang malaking screen sa likod ni Lakan, na kanina lang ay nagpapakita ng mga positibong graph ng kita, ay biglang nag-itim. At pagkatapos, isang video ang nagsimulang umere. Ang eksena, isang tahimik na cafe, ang kalinaw, at doon, sa malinaw na kuha ng CCTV, ay si Lakan Legaspi at Amihan Rosales magkahawak kamay sa ibabaw ng mesa. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang kumalat sa buong silid. Si Lakan ay namutla, tila nakakita ng multo. Ito si Miss Amihan Rosales, ang aking executive assistant. Paliwanag ni Diwa, ang kanyang boses ay walang emosyon, na para bang nag-uulat lang ng panahon. Ngunit ayon sa aking asawa, sila ay may personal na ugnayan na nangangailangan ng corporate funding. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga bank transfer patungo sa Horizon Solutions. Pagkatapos, ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Horizon Solutions ay nagbabayad sa mga kontraktor para sa isang proyektong real estate sa Batangas. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga mukha ng mga shareholders ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. Si Lakan ay tila hindi makagalaw sa entablado. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ano ang proyektong ito? Tanong ni Diwa sa hangin. At muli, pinindot niya ang remote. Ang huling ipinakita sa screen ay ang pinakamalupit sa lahat, ang mga rendering ng magandang bahay sa tabi ng dagat. At ang huling email ni Lakan kay Amihan, pinalaki para mabasa ng lahat. Ami, aking hiraya. Ito ang magiging mundo natin. Ang ating bahay. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Ang katotohanan ay nakahain na, brutal at hindi maikakaila. Sa sandaling iyon, tumayo si Ricardo Soliman. Dahil sa mga nakakagulat na revelasyong ito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagkabigla at tunay na awtoridad. I move for a vote of no confidence against our CEO, Lakan Legaspi. Sumabog ang kaguluhan, sigawan, pagtawag, si Lakan. Sa wakas ay natauhan. Bumaba ito ng entablado, hindi para tumakas, kundi para harapin si Diwa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ng pagtataksil, ng hindi makapaniwala. Diwa, paano mo nagawa sa akin to? Sabi nito. Ang kanyang boses ay isang pabulong na sigaw. Sapat lang para marinig nilang dalawa sa gitna ng ingay. Pamilya tayo. Tinitigan ni Diwa ang lalaking minsan niyang
Minahal ng buong buhay niya. Wala ng sakit, wala ng galit. Tanging isang nakakamanhid na pakiramdam ng pagtatapos. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito, Lakan? Sagot niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bago pa man makasagot si Lakan, dumating na ang mga security personnel ng hotel. Sa hudyat ni Ricardo, marahan ngunit matatag nilang hinawakan ang mga braso ni Lakan. Mr. Legaspi, kailangan niyo na pong sumama sa amin, sabi ng isa sa mga gwardya. Napatingin si Lakan sa mga kamay na nakahawak sa kanya, pagkatapos ay kay Diwa. Sa kanyang mga mata, nakita ni Diwa ang lahat, ang pagmamakaawa, ang galit, ang pagsisisi na huli na, ngunit hindi siya natinag. Habang inilalabas si Lakan mula sa ballroom, sa gitna ng kahihiyan at pagbagsak, nakatitig lang si Diwa sa kanya. Pinanood niya ang pagbagsak ng kanyang hari. Nanalo siya. Nakamit niya ang kanyang paghihiganti. Ngunit habang tinitingnan niya ang nagkakagulong mga tao at ang wasak na buhay na naiwan, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malawak at nakakabinging kawalan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Ricardo Soliman sa kanya. Isang matagumpay na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "We did it," sabi nito. "Nasa atin na ang lahat." Tumingin si Diwa kay Ricardo, ang arkitekto ng lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Hindi pa tayo tapos, Mr. Soliman," malamig niyang sagot. "Mayroon pa tayong dapat pag-usapan." Habang unti-unting humuhupa ang kaguluhan sa ballroom at ang mga shareholders ay nagtitipon sa maliliit na grupo para pag-usapan ang naganap na lindol, dinala ni Diwa si Ricardo Soliman sa isang maliit at pribadong meeting room sa tabi ng ballroom. Ang nangiti ng tagumpay ay hindi pa rin nawawala sa mukha ni Ricardo. Para sa kanya, tapos na ang laban at siya ang nagwagi. "Brilliant, Diwa. Absolutely brilliant," puri niya habang isinasara ang pinto. "Ang iyong pagganap ay perpekto. Ngayon, hayaan mong asikasuhin ko na ang lahat. Ang interim committee ay ako na ang mamumuno. Si Lakan ay haharap sa napakaraming kaso. At ikaw," ngumiti ito ng malapad, "ikaw ay malaya na at mas mayaman." Umupo si Diwa sa isa sa mga upuan. Ang kanyang pagod ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. "Hindi pa ako tapos, Ricardo." "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang play sa isang audio file at inilapag ito sa makintab na mesa sa pagitan nila. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang boses ni Ricardo. "Dahil kailangan ko ng isang tao sa loob. Isang taong may sapat na dahilan para pabagsakin si Lakan Legaspi. Ang pagtataksil, Diwa, ay ang pinakamalakas na motibasyon." Ang boses niya mula sa kanilang pag-uusap sa The Last Drop Bar. Malinaw. Walang putol. Ang nangiti sa mukha ni Ricardo ay dahan-dahang naglaho na parang isang imahe na binubura. Napalitan ito ng isang ekspresyong hindi makapaniwala na mabilis na naging galit. "You recorded me." Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. "Lagi akong naghahanda." Simpleng sagot ni Diwa. Isang bagay na natutunan ko sa mundo ng negosyo at sa pag-aasawa. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay matigas na ngayon. "Pera? Mas marami pa? I can arrange that." "Oh, hindi lang ito tungkol sa pera, Ricardo," sabi ni Diwa habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ito ay tungkol sa kontrol. Ayokong umalis sa Sinag Corporation na may utang na loob sa'yo o may takot na baka isang araw ay gamitin mo ang impormasyong ito laban sa akin. Ayokong maging isa sa mga piyesa mo." Kinuha niya ang telepono. "Ito ang mangyayari. Doblehin mo ang severance package na napag-usapan natin.
Isang malinis na pag-alis at isang kasunduan na hindi lang ako ang poprotektahan, kundi pati ikaw. Hindi kailanman lalabas ang recording na ito. Ang opisyal na kwento ay ako, ang asawang biktima, ang nakatuklas ng lahat. At ikaw, ang matapat na board member, ang tumulong sa akin na bigyan ng hustisya ang kumpanya. Tinitigan siya ni Ricardo ng matagal. Isang laban ng titigan. Ngunit sa huli, si Ricardo ang unang sumuko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya, ang master manipulator, ay naisahan ng babaeng minamaliit niya. "You are a remarkable woman, Diwa Salazar," sabi niya. "Deal." Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pakiramdam ni Diwa ay nabunutan siya ng isa pang malaking tinik. Isa na lang ang natitira. Kinabukasan, isinumite niya ang kanyang resignation letter. Habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit sa opisina, sa loob ng 10 taon, wala siyang naramdamang lungkot. Ang bawat tropeyo, bawat larawan, bawat piraso ng papel ay mga alaala ng isang buhay na hindi na niya gustong balikan. Para siyang nag-aalis ng isang lumang kasuotan na hindi na kasya sa kanya. Pagbaba niya sa parking lot, dala ang isang kahon ng kanyang mga personal na gamit. May isang taong naghihintay sa kanya, nakasandal sa isang poste. Si Amihan Rosales. Ang dating kumpiyansa at ningning nito ay wala na. Napalitan ito ng isang anyong pagod at talunan. Ang kanyang mga mata ay namumugto. "Miss Salazar," sabi nito. Ang kanyang boses ay mahina. Tumigil si Diwa. Hindi niya inaasahan ito. Hinintay niya ang mga akusasyon, ang galit. "Bakit?" tanong ni Amihan. "Bakit mo ginawa yun sa kanya? Mahal mo siya, di ba?" Tumingin si Diwa sa babaeng naging dahilan ng pagkasira ng kanyang mundo. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang nakakapagod na awa. Nakita niya rito, hindi ang isang kontrabida, kundi isang refleksyon ng sarili niya noon, isang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan ng isang lalaki. "Oo, minahal ko siya," mahinang sagot ni Diwa. Ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat para pagtakpan ng katotohanan. At ang katotohanan, Amihan, ay niloko niya tayong pareho. Natigilan si Amihan. Anong ibig mong sabihin? Ang hiraya na ipinangako niya sa'yo? Ang pangarap na bahay? Gawa iyon sa perang ninakaw niya. Ang kinabukasan na ipinangako niya sa'yo ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Paliwanag ni Diwa. Ginamit ka niya bilang inspirasyon at ginamit niya ako bilang bangko. Sa huli, pareho tayong talo sa laro niya. Ang mga salita ni Diwa ay tila isang malakas na sampal kay Amihan. Ang huling hibla ng kanyang mga ilusyon ay naputol. Napaupo ito sa sahig, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi na nagsalita pa si Diwa. Tinalikuran na niya ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat pang sabihin. Ang kanilang ugnayan na binuo sa poot at pagtataksil ay tapos na. Sumakay si Diwa sa kanyang sasakyan. Inilagay niya ang kahon ng kanyang mga gamit sa upuan sa tabi niya. Bago niya paandarin ang makina, tinanggal niya ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg, ang huling tanikala, at inihagis ito sa loob ng kahon. Habang nagmamaneho siya paalis sa parking lot ng Sinag Corporation, sa huling pagkakataon, hindi siya lumingon pabalik. Sa bawat metro na lumalayo siya sa gusaling iyon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, huminga siya ng malalim, at ang hangin na pumasok sa kanyang baga ay hangin ng kalayaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na iskandalo ng Sinag Corporation ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa mundo ng korporasyon. Ang pangalan ni Lacan Legaspi ay bihira ng mabanggit, isang paalala na lamang sa isang mabilis na pagbagsak. Ngunit sa isang maliwanag at modernong opisina sa kabilang bahagi ng lungsod,
Isang bagong pangalan ang nagsisimulang gumawa ng sarili nitong ingay. Salazar Consulting. Ang opisina ay hindi kasing laki ng dati niyang opisina sa Sinag, ngunit ito ay kanya. Bawat piraso ng muebles, bawat halaman sa paso, bawat sinag ng araw na tumatagos sa malinis na salamin ay pinili niya. Ang hangin sa loob ay magaan, puno ng amoy ng bagong simula at sariwang kape. Nakaupo si Diwa sa kanyang mesa, kaharap ang isang batang babae na kliyente, isang promising manager na nahihirapan sa kanyang karera. Si Diwa ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mukha ay puno ng empatiya at talino. Ang takot ay anino lamang ng ating mga pag-aalinlangan. Payo ni Diwa sa kliyente. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng karunungan na hinubog ng karanasan. Huwag mong hayaang diktahan ng anino ang direksyon ng iyong buhay. Harapin mo ang liwanag, doon ka lalago. Ngumiti ang kliyente, isang tunay na ngiti ng pasasalamat. Salamat po, Miss Diwa. Sobrang laking tulong po nito. Tawagin mo na lang akong Diwa, sabi niya. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Hindi na siya si Ma'am Salazar, ang reyna sa Turinggaring. Isa na siyang gabay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumapit sa kanya ang kanyang bagong assistant, isang masayahing dalaga na puno ng enerhiya. Diwa, tumawag nga pala si Ana, yung dati mong assistant sa Sinag. Kinukumusta ka? Talaga? Anong sabi niya? Ayun, naikwento niya na tuluyan na raw na foreclose lahat ng ari-arian ni Mr. Legaspi. Lubog na raw sa utang. Si Ricardo Soliman na raw ang permanenteng CEO. Sabi ng assistant na para bang nagkukwento lang ng chismis. Tumingin si Diwa sa labas ng bintana. Ang balitang iyon na dati sana'y magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay ay wala nang epekto sa kanya. Wala nang galit. Wala nang sakit. Wala na kahit awa. Para na lamang itong isang balita tungkol sa isang estranghero. Ang koneksyon nila ay tuluyan ng naputol. Ganoon talaga ang buhay. Iyon lang ang kanyang nasabi. Nang hapong iyon, matapos ang isang mahabang linggo ng trabaho, naisipan niyang maglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar, isang coffee shop na may pangalang Kalinaw. Huminto siya sa tapat nito. Dito nagsimulang mamatay ang kanyang dating buhay. Dito niya unang nasaksihan ang kataksilan. Sa loob ng ilang buwan, iniiwasan niya ang lugar na ito na parang isang sementeryo ng mga alaala. Ngunit ngayon, huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Umupo siya sa isang mesa sa may bintana, malapit sa mismong lugar kung saan niya nakita sina Lakan at Amihan. Umorder siya ng kanyang paboritong kape. Habang hinihintay ito, tiningnan niya ang paligid. Ang mga tao ay nagtatawanan, nag-uusap, abala sa kani-kanilang mga buhay. Ang mundo ay hindi huminto para sa kanyang trahedya. At sa unang pagkakataon, narealize niya, hindi rin pala siya huminto. Nagpatuloy siya. Nang dumating ang kanyang kape, ninamnam niya ang init at pamilyar na lasa nito. Hindi na ito lasang pait. Hindi na ito lasang luha. Lasang kape na lang ulit. Lasang kapayapaan. Habang tahimik siyang nagkakape, isang lalaki mula sa kabilang mesa ang marahang lumapit. Mukha itong magalang, may dalang libro, at may mainit na ngiti. "Excuse me, miss," sabi nito. Puno na kasi ang lahat ng mesa. "Pwede bang makiupo?" Tumingin si Diwa sa lalaki. Pagkatapos sa isa bakanteng upuan sa kanyang harapan, ang upuang minsan ay inukupan ng anino ng kanyang nakaraan. Isang ngingiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiti na hindi na peke, hindi na baluti. Isang nangiti na totoo, magaan, at puno ng pag-asa. "Oo naman," sagot niya. "Maupo ka." Ang hinaharap ay isang blangkong pahina. At sa wakas, si Diwa Salazar ay handa ng muling magsulat. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong paglalakbay ni Diwa.
Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na walang sawang sumubaybay, nakiramdam, at naging bahagi ng kwentong ito mula simula hanggang sa huli. Ang inyong pakikinig ay ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinusulat. Habang binubuo ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong naramdaman ang bigat ng pagtataksil, ang apoy ng paghihiganti, at ang katahimikang dala ng tunay na pagpapalaya. Sapagkat ang kwento ni Diwa ay hindi lamang tungkol sa isang nasirang pagsasama. Ito ay isang salamin ng katatagan na matatagpuan sa gitna ng pagkasira. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng iba, kundi sa kakayahan nating muling buuin ang ating mga sarili. Ito ay isang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang kapatawarang ibinibigay natin sa ating sarili. At ang pinakamatamis na pag-ibig ay ang pag-ibig na muli nating natututunang ialay sa ating pagkatao. Ngayong tapos na ang ating paglalakbay, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon sa pagtatapos nito? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong istoryang buhay at pag-ibig. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal. Kwentong Puso TV.